Yun. Yan. Okay na yan. Okay na. Sige, tinan mo mukha ko baka sobrang laki no. Hindi. Tama. Tama lang yan. Yan laging ito natin. Yan. Yan tama na. Okay. Ito lang ang May viewers na ba? wala pa eh. Yan, okay na. Ang laki ng mukha ko. Ha? Nawala ah. Ayun sa kanina to. May Chipre Binabidis na. Sa kanina yun. Ito na yung ngayon. Sakto lang laki. Yan, di ba malaki? Okay lang, tama lang. Ganun. Pito. Ba't ganun? Okay na ba? Wala sa akin eh. Doy, Sarati. Ay ka. Sige. Okay na, live na yan siya. Oh. May views ka na. 10. Okay, sir. Oh yeah, okay. Good morning. Welcome to our live Saturday edition. Today is February 20, ang date ngayon, no? 21. Hindi pa, sobra na yata 21 ngayon. Ang bilis ng panahon. So, anyway, okay, so welcome to our live. Yung ating 11, February 21, ano? So, welcome to our live again. Yung ating mga early viewers, 11 viewers. Ngayon po, this morning, ang i-emphasize ko muna po yung, kasi I would assume na yung ating mga nanonood ngayon ay puro mga bago na uli, no? So, akin pong umpisahan ang aking discussions for today doon sa ating site Pantay Mesa po. Kasi hindi po natin talaga matapos-tapos ito kasi maya-maya may pumapasok na mga bagong members natin. And then, so from time to time talaga nagtatanong kung anong magandang site. So yun ang laging iniisip nila yung site. Ngayon po, ganito po ang site natin, ano? Dito, tingnan natin dito. So ito yung Pantay Mesa. Ngayon po, laging tandaan po natin na ang site po natin, sa nakasanayan po, according doon sa mga nakagisnan po natin, talaga ang site pasimula nung araw is yung center as, yung puwit. Yan po talaga yung site po talaga nung araw. Sa modern times, ano na yan, na-discover na ng mga manggagawa yan na parang sinisimplify na po nila. Ang tawag po nila ay preset na. Yung preset na pagka ito'y kinabit mo ng maayos according to its make, lalabas po yan. Ganun talaga ang live. Huwag kayong bumitaw kasi ganyan talaga ang live eh. Okay, so live videos ito. So wala tayong spontaneous, wala po tayong mga kudigo rito. Ito po ay live po. Okay po. So kaya ko naman i-emphasize po sa inyo yung ating site in relation doon sa pagtatari po natin. Kasi hindi po talaga maputol-putol yung mga tanong doon. And then from that subject, pagka na-open po natin, lahat pwede na natin siya masundan-sundan. Okay, so stay tuned po. Ito po, papakita ko po sa inyo. Okay po, ito po. Ang tari po natin ay ginawa po eskwalado, no? Eskwalado. So, eskwalado literal, ibig sabihin, ito po ay gamitan po ng eskwala. Okay? So, ganito po ang drawing natin, ano? Drawing natin. Yan. Okay, tingnan nyo mabuti ha. Ano po, yan. Yan po. Guguhitan ko na po siya para... Yan po. Okay po. So, ganyan ang itsura po ng ating eskwaladong tari. Ganyan. So, pag set po ito, yan, pag ginawa po ng manggagawa po yan, ay nakapreset po siya for 1 o'clock. 1 o'clock po sa oras. Ito po yun, oh. Yan.
Yan po, no? Pagka nilagay po yan dyan, ito po ang tari natin. Okay? So, sa makatuwid, ang tari natin, based on literal eskwela, ay talaga po siyang nasunod po niya yung pagiging eskwalado. Ayan po. Okay? So, ganyan pong itsura, no? So, yung dalawang base sa ilalim is a straight line. And then yung sa up, yung sa taas po, yung vertical lines, andito rin po sa straight line. So, ibig sabihin, ito yung aking binabanggit. This is a perpendicular line. Two straight lines, 1 and 2 lines. Intersecting, no? Intersecting two straight lines, intersecting, no? Nagko-cross sila. So, yung pong tinatawag natin na perpendicular line. That means itong angle na to is 90 degrees. Okay? Ngayon, yung ating tari ay pinapattern po dyan. Yung inyong site, kapag kayo nagbili ng tari, yun pong pinakamaraming gamit po ngayon, kahit na anong make, halos lahat talaga, eskwalado po. Or yung sinasabi natin na 1 o'clock site. Halos karamihan po talaga yan. Most widely used by gaffers at saka makers. Ito po yung ginagamit natin. So, kung ang tari, isinite po natin, ilagay natin dito sa pattern, ganito po ang itsura. Ayan po. Ayan. Kita, no? Ayan, yan. So, talagang naka-angle po siya sa 90-degree angle. So, this is a right angle. Okay po? So, tandaan nyo po yun, ha? 1 o'clock. Pag sinabi pong 1 o'clock, eskwalado po ang ibig sabihin doon kasi yun naman expressions ng 1 o'clock. Yan po ay sa manggagawa po yan o kaya sa mga nagkakabit. Pero, pag sinabi pong 1 o'clock, tandaan nyo yun, yan pong pinag-usapan ng 1 o'clock, unit lang. Ito lang pong tari po. Itong lollipop, kung tawagin natin, hindi po nangangahulugan na 1 o'clock, ay i-involve nyo yung puwet. Na, kunyari, ito yung alas 12 sa gitna. Gumanong konti ang silip nyo, magiging 12:30. Pag lumabas po, magiging 1 o'clock. Hindi po ganun ang silip niyan. Wala pong kinalaman dyan, ano? Dito po yung pinag-uusapan ng 1 o'clock natin, dito po yon. Dito po ang 1 o'clock na pinag-uusapan po natin. So, wag ho kayo magkakamali dyan. Okay? Kung sa para naman ma-imagine po nyo, kung sa pistol, no, yung sa baril, di ba ang baril may sight po? Ayan. So, itong baril na to ay may sight. Pagka sinabing 6 o'clock sight, hindi po kasama yung target po. Ang 6 o'clock sight, according doon sa mga maker, kailangan ibabaw po ng yung pinaka, parang hindi ko matanda ang tawag nito, hindi naman kasi tayo shooter, no? Parang pinaka-optic na, yung pinaka-sight na doon sa puno, ano po. So, kailangan, sa dulo ito, sa dulo, kailangan iibabaw mo raw yung the target. So, sa puno, doon sa trigger, di ba, sa ibabaw nun, dito, ibabaw po nyo, nandito po yung isang sight yan, ito siya, nandyan yan, ibabaw dito. Kaya ibig sabihin, ang point ko lang, hindi naman yan ang gusto lang natin i-demonstrate para nyo maintindihan na ang point ko lang dyan ay ang tari po, ang sight po, wala po doon sa titirahin. Nandito po ang sight. Yun po kasing titirahin po or yung target nga po yun ang target. So, wala pong kinalaman po sa pag-sight po yung inyong target. Ganun po. Nandito lang po sa unit. Same is true with yung ating lollipop po. Andito lang din po sa unit ang sight. Ngayon, kaya ko sinabi na dito natin umpisahan kasi ito yung laging tinatanong kung anong pinakamagandang sight. Ang pinakamagandang sight po ay yun po talagang pantay ang sapin, pantay ang sapin. Siyempre, of course. Siyempre, pantay ang mesa. Ngayon po, ano ho ba ang tinutukoy para sa isang walang alam? Ano ho ba ang mesa? Ito po ang mesa. Ayan po. Yan. Ito po ang garol, di ba? Yan. Ang mesa po, itong kabuuan ay garol. Yung kabuuan po niyan, para maintindihan po natin, kabuuan po niyan ay garol. So, ang garol po, meron po siyang parts niyan. Ito, tinidor. Nung araw, meron pa pong taingayan, ang tari. Tapos, meron siyang singsing nung araw. O masingsing, merong half ring, singsing. Yan po ang tari. Ngayon po, ito po ang mesa. Ito po. Yan. Yan pong sinasabi natin na ipapantay natin pag kinabit natin. Kasi, ang pagka, inirespeto natin yung iba na ang kalang tinutukoy na mesa, pantay la mesa.
Ibig sabihin, pag sinabing pantay lamisa, patungan. So patungan, yun yung sapin, patungan itong mesa. Pero ang sinasabi nating mesa is within the lollipop. It is one part of the total, yung compositions ng buong tari. Kasi ang tari may kasamang blade. Ano po? So ito po yung sinasabi nating tinidor. Tinidor naman po ang tawag nito, ito. Tinidor kasi may sandwich po dito, hinati po yan. So siyempre, pag may sandwich, ang tawag dyan ay tinidor. No? Okay? So, ang ipapantay po natin ito ha. Ngayon, ang tanong, paano naman ipapantayan? Okay, ganito. Okay. Okay. So, pagka pinantay po ninyo, granting, ito na yung pagkakabit. Ano ha? Yan. Tingnan nyo, no? Yan ang pagkakabit. Ngayon, kung i-demonstrate po natin dito yan, hindi ba sabi natin, ang pagkagawa natin, pagkagawa ng tari ay sinasabi ditong eskwalado, 90-degree angle. Okay? So, 90-degree angle, di ba? Ito yon. Yan, ito yung tari. Ulitin ko, yan di ba? Yung tari, ganyan. Ngayon, ganito po. So, kung yan ang tari, yan. Kung yan ang tari na pagkagawa, parehas po yung baril na sinasabi natin kanina, na ang sight nandito lang sa unit. Kaya pag sinight na ganyan yan, na pre-sight yan, kailangan po, pag kinabit po natin, yan po ay ating itatayo lang po. Itatayo lang. Okay? So, para mapantay po yan, sisilipin mo po yan, ayan, dito sa isa nating diagram tol. Ayan. Okay? So, pag napantay po yan, ikakabit po natin ganyan, di ba? Kakabit yan. Kita naman, no? Para malaman mo kung nakapantay itong mesa na to, ito yung sinasabi nating mesa, para nakapantay po ang mesa, sisilipin po natin kung ito ba ay nahuhulog ba rito. Okay po? So, ito po, silipin nyo sa ibabaw, dapat ito po ay hulog dyan. Tulad din po ng aking pinapaliwanag, yung sinasabi natin ganito. Okay? Itinayo lang po natin Itinayo na po natin. Huwag kayong lumabas na hindi nyo mapapantayan pag sinilip, na hindi tatama dyan, nakaganyan. Okay? O kaya nakatumba na ganun. Hindi po talaga yan pwede. Kasi nga, yung sight nga po, nung ginawa ang inyong lollipop or laruan, nakaganito po ang sight, eskwalado po ang make. So, wag nating labagin yan. Ngayon, pag nasundan po niyan, talagang sigurado ako, maging effective po kayo kasi sinunod po yung pagkagawa po ng tari. So, shout out to how many live viewers do we have? 20 live viewers. Sige po, salamat po sa inyong time. Basta ito po yung mga nanonood po dito ay talagang sigurado ko. Wag na po yung mga luma na kasi, di ba parang sa eskwelahan nga, kung kayo sa sunod na taon, ikaw mag-i-enroll ng first year, sa sunod na taon, first year ka uli, ay wala ka natutunan, naging buhay plano ka lang. So, hayaan mo na muna yung galing sa grade 6 na maging first year sila. O kung K-12 man yan na pinupuntahan natin, di ba? So, kailangan yung nanonood dito bago uli. So, in my case, I would like to be very frank sa inyo na talagang bibigyan ko po kayo ng time na ito ituturo ko sa inyo with engineering style. Hindi po yung sabi-sabi lang, na kagaya nung araw, sinabi lang sa akin, imumustra mo lang, gagayahin mo lang, pero sa totoo lang, at the back of your mind, wala ka talaga naintindihan. Okay po? So, mahirap po yan. Tapos, lalo na kung gusto rin nyo mag-share sa iba. Mag-share ha, hindi tutorial. Ako nag-share lang kasi napakalaking responsibility at pananagutan po ang pagiging tutorial or tutor or teacher. Malaking bagay po yun, hindi po pwede yun. Okay? So, wala po to, hindi po kasi to kurso sa kolehiyo na talagang mayroong proper curriculum, no? Mayroon siya talagang pattern na sinusundan, mayroong pag-aaral. Ito hindi po, wido po ito, wido. Okay? So, haluan lang natin ng very easy and quick to understand from the audience side, no? So, yun lang po ang ginagawa natin. Okay po? So, ganito, ito, palagi kong inuulit kasi halos araw-araw din po, ang hindi ko rin naman maintindihan, meron naman salang madali, pero sa mga comments, hinahanap po yung mahirap. Ano bang mahirap? No? Di ba maraming magandang ang talagang itatanong sa EPK, ay halos araw-araw na, hirap talaga, kaya sa paulit-ulit na lang. Okay, papaliwanag ko sa inyo ngayon. No? Sige, drawing natin, piki. Okay, ito na yung piki. Ganyan, di ba? Tapos, dudugtungan natin ng pagkapiki. Ayan. Ayan. Ito na yung piki. Ayan. Dudugtong ko na sa inyo yung piki. Akin na. Para maliwanag. Okay.
Okay, tumalon, natakot. Okay. Yan. Yan, di ba? Tama? Tama ko? Tama ko. Okay. Tapos may kaparis yan. Makaris naman, ganyan. Oh. Ayan. Sa lubong. Oh, ayusin natin, ha? Ayusin natin. Ayan. Tama, tol? Okay ba? Tama pa? Nasa tama ba ako? Okay. Yan. Oh, parang itsura na ng piki, ano? Itsura ng piki, ito yung hita, no? Ayan, so parang ganyan mo, Rones, kasi wag niyong masyadong bigyan ng mali sa itong drawing kasi hindi naman architecture ang subject natin. Oh, diagram lang po yan. Diagram. Oh. Kung ikaw nga naman marunong magtanong ng piki, siyempre naintindihan mo. Ay, ba't ka nagtanong? Hindi mo pala alam kung ano yung piki. Ganito po ang piki, ano ha? Usually, yung mga trap ito ay sa mga baguhan. Pagka sila ay nagtatanong, paano bang ibig sabihin, no? Ano bang site ang gagawin kapag piki ang manok? Kasi ang piki talaga, makikita mo, naglalayo. Pag tumayo lang to, pag tumayo. O, pag tumayo. Ganito guys, ayusin ko yung sa piki sa baba, parang gumagalaw. Nagka-piki-piki na tayo. Ayan. Ayan. Kaya ko gagawin to guys, talagang i-fully explain ko po sa inyo para maunawaan po talaga ninyo. Ganito po, pagka kayo magkabit ng piki, unang-una, never mind kung anong kondisyon ng paa. Huwag niyong pakialaman po yun kasi yun po ang nagpapagulo ng isip natin. Kapag ka inintindi mo, nakita mo, pinasyalan mo yung tatarian mo, nakaganito ang tayo, so sasabihin mo kaagad, ang manok ay piki, parang mahirap ng tarian. So nagkaroon ka na ngayon ng dilema, nagkakaroon ka na ngayon ng agam-agam, no? Nawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo, no? Yung composure mo, nawawala na kasi dahil sa nagkaroon ka ng malisya. Kasi iniisip mo, mahirap tarian. Huwag po kayo maniniwala na mahirap tarian po yan. Ganito po yan, sabi natin kanina, yung mga nakatin doon sa bantay mesa, tuwid. Ano po? Tuwid. Oh, dito, tingnan mo sa diagram. Ayan, dito tol, dito. Ayan, tingnan mo sa diagram. Sabi natin, yung pantay mesa, itong silip na to, pupunta rito. Diba? Yan, diba? Yun yung ano. Ngayon, pagka lumabas na piki, ano bang gagawin natin? Oh, pwede bang igagano natin? Kasi ang instructions, dito ulit, tingnan natin. Kasi ang instructions, sabi dito, pag piki daw, masyado lang malapit sa tuhod. Okay, sibag, granting, ganun, kinabit nyo na. Sa lubong nga tuhod. Oh, nandito, kinabit niyo dito ang site. Kasi lagi nating iniintindi ang tuhod. Granting nga na ganun nga ang ginagawa nyo. Okay? Granting sinali nyo. Ang problema po dyan, pag tumuwid ang paa kasi papalo, uunat. Pag pumalo ang manok na piki, unat yan. Pag umunat po yan, ang tare nyo nakatapilok po dito, nandito po sa labas. Oo. Kasi bumalik sa normal kasi yun naman ay tayo niya lang. Tayo lang niya na ganun ang itsura nyo dahil siya ay nakatayo. Siyempre lumalabas po yan sa matatangkad na manok. Doon po yan laging sa matatangkad. So, pag lumabas na ganun, kaya ang ibig ko sabihin, hindi po kasi pwede na kung ikaw ay shooter, ang babarilin mo ay tumatakbo, hindi pwede na unahan mo na isang dipa, hoping na yung nagtatakbo pupunta doon sa bala. Magtatagpo. Hindi, ang inaano po noon ay talagang site doon sa iyong titirahin. Granting na iyon talaga ang iyong sistema ng pagsasite. Pero tandaan po natin na yung pagtatari po, paglabanan ng manok, dito lang po, ito lang. Hindi nga, ako nga, ang dami ko nang naisama pagka-drawing dyan. Ito lang po. Magmula lang po doon sa tahid, pababa. Yan lang po. Huwag nyo pong isali ang tuhod kasi maluluko kayo dyan sa tuhod dahil hindi po yan papalo. Yan ay isang kondisyon ng manok, isang posture ng manok pag tumayo. Anong kinalaman po dyan sa tari na hindi yan ang papalo? Okay? Ngayon, na-break na rin yung mga salitang isite mo sa puwit, lumabas. Anong kinalaman ng puwit sa tari? Okay? Para sabihin ko sa inyo, ang puwit is only tawag dito yung basis of determining kung nasaan yung position ng blade. Okay? Ito naman yun, di ba? Ito yung puwit. Pagka ginawa nyo yan, sinahit po ninyo yan, para lang malaman po ninyo na hindi po nakalampas sa kabila. Yung ibig sabihin, ganito, kinabit natin. No?
Para lang malaman nyo na hindi nakalampas dito sa kabila. Dahil sisirain tong tuhod na to. Susugat po yan. Nagiging balagbag ng kabit. Kaya kailangan alamin mo rin kung tama ba na nasa puwit lang din. Kasi yun po ang central axis or center line. Yan po talaga ang perfect na center line po. Ngayon, pag lumampas ka dun sa puwit, nandito yung silip mo, masama ba? Hindi rin masama kasi yan may sanayan lang. Kaya lang, yun nga sinasabi natin, mayroong mga danger na pwedeng masugatan yung iba. Yung sinasabi ng right pelvic, wala mang problema doon. Papatay so papatay, mabilis din pumatay. Ang problema nga lang dyan, mayroong mga pros and cons yan, mayroong mga positive tsaka negative aspect. Yun lang po. Kaya, igagalang din natin yung mga nagkakabit ng ganyan kasi yun yung kanilang nakasanayan. Doon sila may confidence. Kumpiyansa sila pag yun ang kabit nila. Tulad din natin kung saan tayo magiging komportable. Lagi kong inaano yan kasi palagi lang na mayroong palagi lang talaga, halos araw-araw na lang. Sabi, hindi mo na lang magsabi, ang dami namang pag-usapang madali. Bakit doon ka sa piki? Okay, ngayon ginagawa sa piki ganito. Ito ang magiging problema mo sa piki. Ito. Ito sa piki Imbis na ganito kalaking paunan ilalagay mo, tama? Imbis na ganitong kalaking paunan, yan, ganyan, pantay yun, pantay misa mo. Yan. Dahil nakakita ka ng piki, palakihan mo ngayon yung paunan. Ayan, kita naman, no? Siguro kung sa laki, kung ito'y mga, siguro mga more than 5 millimeters, no? More than, mga 8 millimeters. Paparisan mo ngayon ng mga 10 to 12 millimeters, napakalaki. Kaya ang tari mo ngayon, imbis na magpantay, tumagilid na ganun. O, tol, kita. Yan, tumagilid na ganun. Ngayon, tama yun. Pag tumagilid, tama yun sa sinasabi na kailangan tumama sa tuhod or malapit sa tuhod. Kasi tuhod ang binabasihan mo. Hindi mo alam na yung tuhod is a moving material, moving aspect. No? Gumagalaw po yan. Kasi yun, pag tumayo ang isang piki, ganyan, tupi. Pero pag pumalo, buo. Hindi tuhod ang ipapalo Ang ipapalo niyan, ang ipapatama niyan ay yung tahid. Kasi yung tahid, malaking argumento nito. Pero in my capacity as a gaffer also, and pinag-aralan ko yan, ang talagang ipapalo ng manok ay yung tahid. Because tahid will serve or is serving as their natural weapon. Tandaan nyo po, kahit anong uri po ng hayop, subukan nyo po yung mga kalabaw, subukan niyo yung mga mga kambing. Ano bang ginagawa nila? 'Di ba? Hindi man sila nagkukurutan kundi nagsusuwagan, sinusuwag. Okay po? So, yun kasi ang armas nila. Ngayon, wag na tayong umalis doon. Doon lang tayo. Kung bababa o mataas tayo, basta naka-align tayo doon. Okay? Kasi pwede naman sa ilalim, pwede sa taas. No? Depende yan sa gaffer. Ako naman, doon lang sa center. Sa center lang talaga ako. Ganito lang ako magkabit. Hindi po ako lumalayo doon sa tahid. Ayan po ang akin. Okay? Hindi ako lumalayo dyan. Ayan. Di ba? Yan na ako. Kung ito ang tahid, yan lang ako. Hindi rin ako nagaganon. Hindi rin nagaganyan. So, basta ang akin, nandyan. Yung gamit ko na tari ay standard lang. Standard. Hindi po siya mga modified na masyadong baluktot. Okay? So, ulitin ko, ito po yung aking tari. Ayan. Okay? So, nilagyan na natin ng takip. Ayan siya. Yung pag sinabing standard po, yung pag nakagisnan po natin, na pag sinabi natin na pag nag-usap tayo ng tari, more or less yun ang ma-imagine mo. Di ba? Ano ba ang tari? Kasi narinig mo na yan, nakasanayan natin, ang tari ay isang hugis baluktot. Okay? Hindi siya hindi siya yung hugis buwan na kalahating buwan, hapon kung tawagin. Nung araw, nung panahon ng mga matatanda, yan ang tawagin na banana type. Hugis banana. Talagang hugis banana. To have an exact clarification or definitions, talagang ang description talaga niyan, hugis banana. Yun talaga ang pag sinabi talagang tari, ganun ang hugis talaga. So, itong standard nasa mga sa lapat dito, nasa mga 1 inch to 1 1/4 inch. Ganon. Okay? So, pag sinabi naman na medyo high point po, yung medyo mataas ng konti, nasa inyo po yan, kasi preference po yan kung anong gusto ng isang mananari. Pero, kung kagaya sa mga bago na atin pong tinuturuan, ay dapat alam po ninyo kung nasaan. Kaya, huwag kayong magsalita kung hindi nyo alam ang sukat. Ito naman yung sinasabi nating parang modified na, hindi na siya standard. Ayan. So, nasa mga
di baba natin, nasa mga 1 and 7/8 or 3/4. 3/4. Oh, 3/4. Mataas na po doon sa 1/4 lang kanina, 1 and 1/4. Pero yung isa, yung semi, kung tawagin ng iba kasi semi-sangkong, no? I-adapt na rin natin kasi nakasanayan na yan sa pangintindi. Pero high point, mayroong iba high point, ano? So, parang ganito na po yun, ganito po ang itsura niyan. Nasa mga 1 and 3/4 na po. Pero, yung iba naman magagaling, kahit ganyan ang tari, gagawin nila, pababain nila yung dulo ng tari, kakapalan ng sapin sa ibabaw. Mga ganun din yung diskarte. So, in effect, nagiging ano lang din siya, yung pantay lang din po sa tahid. Okay? So, wag ho kayong mawala doon sa tahid. Kasi alam mo yung tahid, di ba nakakita mo yun, nagmamanok naman tayong lahat. Minsan nakabitaw. Ano ba ang nakita nyo? Nabulag yung isang manok, di ba? Ano ba ang nakabulag niyan? Sige nga, kayo, ano bang nakabulag doon? Ang nakabulag o nakapisak doon, yung tahid talaga. Hindi kuko, no? Wala po, hindi po pakpak. Talagang napisak yan, sumabog yung mata, tahid. Kaya doon tayo pupunta, huwag tayo mawala dyan. Doon lang tayo sa area na yun. Plus minus, ibabaw ng konti, ilalim ng konti, wala pong problema yan. Okay? So, yun po ang pinapaliwanag po dito natin lagi para maunawaan po ninyo. Okay po? So, ngayon, magdi-demonstrate po tayo. Ayan. O, tingnan nyo to. Tingnan nyo mabuti ha. Ayan. O, pakishare nga pala nito, pakishare para makita naman ang nasa inyong wall na hindi na kayo mahirapan. Okay. Nahin natin mga tol yung kabit ng mga tamad. Ha? Oh. Mexican, kasi yun ang ginagamit ng mga tamad eh. Tamad, okay. Sabay yung pang tamad. Ganun talaga, live na live, ha? Ganun talaga live. Okay, ito. Ha? Yan nyo. Ang gagamitin po natin, yun yung LB with paunan. Okay? Yan. LB leather boot with paunan. Okay, ang i-demonstrate ko sa inyo, pati yung natural, i-demonstrate ko rin. Pero, syempre, dahil tayo, kailangan natin ng variety, no, para matuto din naman yung iba. Okay po. So, ito, no, okay. Yan, pagkit, no? Pagkit. Pag nagpapagkit din po kayo, situate lang po na yung pagkit nyo, hindi naman yung parang nabasa na ng gusto yung sapin. Kasi sobra na rin grabe na ang pagkit. Pag sobra pong pagkit, may tendency po yan, naging madulas na. Dahil sa sobrang kapal. So, kailangan, tamang-tama lang po ang pagiging makapal niya. Okay? So, ito na ngayon. Kabit natin, Ngayon, ang system po ng built-in paunan, ganito po, no? Teka, okay na tong piki. Nagkaintindihan na siguro, no? Tatanggalin ko na. Na maring nagkaintindihan na to, no? Yun. So, ulitin natin. Pagka mayroong piki, mayroong sakang, mayroong, tihaya. Huwag niyong intindihin yan kasi hindi yan ipapalo ng manok. Huwag niyong intindihin yan. Maliban lang, siyempre kung baldado, yan ay hindi na pwedeng ilaban. Pero yung sabihin mo lang na, tumupi lang ng konti. Ayan tingnan nyo, Ayan di ba ganyan? Itong kamay ko. Kunyari, parang piki na nga. Ayan, dahil gumagalaw, di ba? Gumagalaw. Ngayon, ito bang kamay ko na to, magagamit ko ba to sa normal? Di ba? Tumutupi. Kunyari, manok yan. Kasi merong control. Ito. Pag sinulat ko ba yung salitang pera? Straight ba? Straight. Kasi, yung kamay ko may control pa sa aking buong yung siyempre yung lahat ng paa ng manok kumbaga no. Ang paa ng manok pikilan siya kung tumayo pero dahil sa may control pa siya
kayang-kaya niya ipadapuin yan. Okay? Huwag niyong intindihin yan. Laging ako, maniwala ko kayo kasi hindi naman pwedeng hindi rin ako dumaan dyan. So, normal lang talagang pagkakabit ko. Kung minsan nga, merong mga tikalon, magsabi-sabi ng, kasi nung araw, ano pa tol, hindi pa, derby to sa Iloilo, nasayin ako dun eh. Eh, siyempre nung araw, hindi naman tayo mananari, tayo yung mga nagpipinance-finance lang. Okay, sabi nila, laban to sa Haniway. O di, sa Haniway to na labanan. Oo, ang kinuha namin ng mananari, sila Tubinhabat ang handler noon eh. Doon sa Ongka. Ngayon, ang kinuha, yung taga-Tabuksuba. Kasi ang sabi daw, yun daw talagang pinakamagaling. Dahil mga piki yung gagamitin namin eh. Mga piki, anyway. Kinabit siya. Pero, sa bandang huli, napapanood ko lang, nakikita ko na wala namang binago kasi bibilangin mo eh. Bibilangin mo, bilang, 1, 2, tapos, babantayan mo eh. Kumbaga sa ano, yun nga ang sinasabi ko guys, na minsan nagtuturo yung mga nagtuturo ng tare. Kung ano-ano mga tinatawag nila doon, ang hindi nila alam na mayroong mga matatalinong nakikinig sa iyo, pinag-aaralan yung sinasabi mo. Kaya dito, marami dito mga tao na magsasalita dito, basher lang. Basher lang sila. Yung ibig sabihin, wala silang talagang pwede siya magsabi na pwede natin i-consider na valid na mga evaluations. Wala pong ganun. Wala po siya talaga. Kaya kung minsan, yun nga, pasensya na kayo nakaraan para din, siyempre, uminit din ang ulo natin kay Boss Jik, no? Si Boss Jik. Ang account pala nito, nahirapan ako, binlock ko na kasi hindi na siya, ano, hindi na. Ang daming account doon. Oh, hindi na kasi siya yung friendly, hindi na siya yung tutor, hindi na siya yung nakakatulong. Ang ginagawa niya, tinuturuan tayo na in such a way na sumunod tayo sa kanya, hindi nga pwede yan sa mananari. Maniwala kayo sa akin. Once a veteran, always a veteran, and you cannot command. Hindi pwedeng sabihin na mas maganda yung akin, ito dapat susundin, kaya kita kinukorek. Hindi maniniwala sa iyo yan dahil tayo na mga matagal na sa sabong. Ang alam natin sa sabong, simula pa ng panahon ni Magellan, hanggang ngayon may sabong pa. Alam mo kung bakit? Talo panalo, hindi talaga sa iyo. Kasi kung isa lang mananalo, wala na sabong. Hindi na, wala na. One-sided na eh. Hindi na kami lalaban. Sila lang nananalo. So, wala rin kapwa veterano na magiging yung kumbaga sa magdidikta sa kapwa na veterano. No way. Labanan to. This is competitions between two golfers. Wag mo kong turuan. Kaya nung binlock ko nga si Jik, nalaman ko may nag-message sa akin, yung Bernard Joe daw, kanya din daw yun. Eh nakikita ko naman mukha niya. So 4 na account. Alam mo ba ang ibig sabihin ng account? Parang ulam. Parang meron siyang pinakbit, may adobo, no, yung sa karinderya. Oo, may paksiw. Di, 4 ang binura ko. 4 kasi Jik 1, Jik 2, 2.0, tapos merong Bernard Joe. May isa pa. Nandun sa palo to palo, yung para dumami ang follower. In fairness, 100,000 ang kanyang follower. Pag sino masuma yung 4, may 14, 14, pag sila masama, hindi ba sayang? So, isang account na lang dapat, baka tumaas pa yan, kaysa pag-iwaiwalay mo, may mga account ka nga, pinag-iwaiwalay mo, same subject lang, hindi naman mamonetize yan eh. Hindi naman yan kikita eh. Nabanggit ko dati, nung normal pambayaran, 800 to 1,000. Hindi pesos ha, walang bayaran sa Facebook ng pesos, dollar po. Buwan-buwan po yon. So anyway, while it is true na ang iba, napagod na, pumunta na sa sugal, promotion ng sugal, mas malaking kita. Akala nyo ba kinita sa Facebook yun? Sa sugal po na kinita. Eh ako naman, may prinsipyo pa ako natitira, so kahit barya lang sa akin for as long na hindi pa ako mawawala sa prinsipyo ko. Aywan ko lang, pagdating ng panahon, mahirap magsalita ng tapos. Diba? Okay, so dito na tayo. Sige, dito na tayo. Okay. Bungis Redsi, andyan na. Andyan na si Mr. Bungis Redsi. Renz Jacob, Tanong sa iyo mamaya. Magandang araw sa inyo lahat. Unahin ko muna tong tari ng tamad. Tari ng tamad. Ito yung kanyang sapin na medyo maiksi lang po. Okay? Ako nasasaktan ako, nalulungkot ako. Yan si Bungis Redsi, nagko-content. Hindi siya nananakit. Ang kanya puro kaibigan na shout out to you, idol, Bungis Redsi. Yun po yung may-ari ng MRM Boots, no? Yung nagpo-promote. Kung meron tayong Pilimix ba yun, tol? Pilimix? Meron tayong ganyan. Meron din tayong MRM, mas nauna po yun, mas nauna. Yan pong MRM, inaamin naman ni Mr. Bungis Redsi, hindi naman po kanya talaga yan by nature. Kay Carding Tari po yan, kung iba itong ibang mananari ngayon, hindi pa pinanganak,
Original po yan, si Carding Tari po. Ako naabutan ko si Carding Tari, nakarating din ako sa bahay na. Yan, sorry, in-improve niya lang. Hindi ko malaman sa kwento niya, basta sinabi niya, in fairness, ito po yung inspired galing po kay Carding Tari. Kasi si Carding Tari, yun yung mga nag-introduce ng mga Mexicano eh. Mexican. Alam ko yun. Oh, yan, yan. Ang bang itsura nung kay Carditari. Oh, Ibig sabihin, kung kanya-kaling yung pattern na yan, na-improve na yan. Basta minodify na lang. Pero, ito, hindi to niya magagawa na hindi hango doon sa kanyang sa kwento niya na kay Carding Tari. So, fair din siya magkwento kasi hindi naman niya nililihim na yun talaga eh. Huwag kang mang-angkin. Mangangkin ang hindi. Huwag ka mangangkin. Tama yun. Tapos ngayon, ako kasi talagang grabe na ang frustration ko kay Mr. Itong si Jik, Alam nyo, Mr. Jik, bata ka lang talaga. Ayaw ko mag-away tayo, pagtatawanan tayo ng mga taong gusto sanang matuto sa atin. Pero ako na mismo ito. Ang site mo, Jik, tanggalin mo yan, yung sinasabi mong talampakan settings. Mixture. Oo. Tapos meron kang moisture setting. No way. Ako, matanda na rin ako dito sa Tari-Tari. Iniikot ko na lahat ng mga galing. Tinanong ko na lahat. And then, ang masama pa, you are trying to distract yung mga nakikinig. Yung moisture mo, ay pagka tinignan natin, parehas na parehas po doon sa ginagaya nating lahat, yung standard. Okay po? Parehas lang lahat. So, bakit, sa tingin mo ba, yung mga nakikinig sa iyo, mga low IQ, yung bang tingin mo sa kanila, sila ba ay talagang sobra ng baba ng paningin mo na pwede mo na sabihin talampakan sitting? Talampakan sitting, meron man talampakan kahit isang ikot ng tali doon sa daliri, malapit sa talampakan, wala kang ginawa. Diba? Hindi ako talaga nagagalit sa iyo. Nung umpisa ko talaga gusto ko nga magsama-sama tayo para tayo makatulong sa ibang tao gusto matuto. Pero ikaw hindi ka na mapigil-pigil, naging baser na kita. Ang masama pa tol, pero isang follower. Yeah. So binasa ko ang dami doon sa ilalim na siyempre naniniwala sa kanya. Guys, huwag kayo maniwala sa talampakan sitting, wala po 'yon. Pasintabi na lang. Yan nga yung hindi ko may paliwanag yung pinsan. Pero tinanong niya ako niyan, kung anong klaseng sitting yan. Wala po. Si pinsan mo matandang gapir na. Jesus Mario, naman. Meron pa siyang sinasabing moisture. Ang moisture po, yun po yung tubig, ratio po ng tubig doon sa concrete. Kung garaming tubig at saka yung halong buhangin, graba, at saka yung simiento. Yun po ang kailangan pag-aralan doon to maintain its proper moisture. Ang pagkakaintindi ko rin sa moisture, pagka napupunting ka, Yun, maaari pa mayroong ganun na nagsasabing moisture. Pero wala talagang such a thing as moisture. Wala, hindi po masukat ang tubig sa katawan ng manok. Pasintabi sa mga magagaling. Ako marami dito nagtatanong, paano conditioning? Ang sinasabi po nating proper moisture po, paghipo, yung bang nag-aagawan yung bigat at saka gaan, okay? lambot tsaka tigas. Lambot sa tigas, plus yung kanyang droppings, yung sa tae. Yan, pag ang tae niya basa, siyempre mayroong laman, pero hindi na po yun. Kahit hindi na patayin, pag hawak nyo lang po, matagal na rin po ako sa ganyan, pag hawak nyo lang po, kailangan yung bigat ng manok at gaan nag-aagaw. Yun ang proper moisture, mayroon siyang tamang tubig at saka dryness. Ngayon, pag sobra namang gaan, talagang empty ang manok mo, very dry ang manok mo, hindi rin magkakat yan. Sitting naman ng kwan, ng talampakan, ito, ko lang to yung perception ko lang to. Kasi mahilig din naman ako manood ng mga vlog ng mga Nakita ko yan sa Malaysia. Yung mga Malaysian gapper, ang kabit ng tari, nakatali sa gitna ng daliri. Pero hindi talampakan sitting ang tawag yan. Hindi talampakan, may tawag sila. Ngayon ganito, yung bata pa ako, yung mga pinsan ko, mananari, yung kawayan, yung bagakay, taliwis, kung tawag ko ba sa lagyan ng sili, yun ang binabaybay, lalabas doon sa prupto, tinatali nila, lalagyan mo ng tela, tas tatalian. Yun, pag iagak din pag tinamaan tinamaan yung mistiso nung araw. Yun. Okay? May dito sa atin, Mamaya, basahin mo yan. Hindi ko mabasa yan. Ayan, okay? Yan, magaling, baka nagawa na naman ng ibang account. Parang ganun. Grabe yung frustration ko sa batang yan.
imbis na makatulong, sinisira niyo yung ating industriya. Sa atin naman, Oh. kuwan na naman. Oh. Dapat magpalitan na ng... Oh, wala na, iba. Ina-attack niya talaga ako. Ako at atakin mo ako. Baka ikaw, dami mag-iiyakan sa yung mga anak mo. Dekada 60 ka na siya, dekada pa rin siya ngayon. Okay? Pero ayaw natin ng ganong kuan, mga style. Okay, ganito, no? Yung leader boat with paunan. Leader boat with paunan. Okay. Parang ulam nga eh. Ginagawa lang basta magluto tayo ngayon ng adobo. Okay? So anyway, ganito, no? Ito yung sinasabi natin na gamit ang leader boat with paunan. Ito po yun. Dito sa taas, lagyan din natin ng 3. Sa ilalim 3. Tapos, ilalagay po yung LB. Ngayon, pag nalagay na po yung LB, ayan, tatakpan lang po ninyo. Iba na balance mo lang. Yun lang po. Ganun lang po kasimple. Okay, simple, titingnan natin. Mr. Bumis Tracy, kasunod yung ating, leader boat. Ano po? Ito, tingnan nyo. Okay. Ngayon, pag nagkabit po kayo, importante yung tahid nandito sa atin. Nandito po sa atin, dito po natin lalagayan. Okay? So, hindi po kasi pagka nakatagilid po, kunyari, ganyan, ito kaliwiti, yan. Okay? Pagka ginanong po yung pagkabit, ganyan, medyo mahirap po kasi kailangan makita nyo, nakalatag po yan. Doon yan, ganyan ang posisyon ng tahid. So, pagka hanggat maaari po, ang tahid pinakalutang po yan. Okay, makikita rin naman po niyo sa ating mga magagaling. Okay, so ito lang po, no? O, di ba? Sabi natin, maglagay ka rin ng 3 sa ibabaw. Okay, 1. Okay, tapos 2. Yan. 3. Okay. Yan, di ba? 3 yan. So, anyway, sa ilalim, lalagyan din natin ng 3. Okay, pag nilagay, himasin ng maayos, ganyan, tapos ikot. Yan, 2 na yon, and then, 3. Okay? Ngayon, 2 approach po nito. Meron po yung kayo na 2 lang, pero lalagyan nyo ng, kuan dito, kung tawagin, ang kasi lupi. Okay? Ito naman yung isang style ng pagkabit. Ayan. Okay, yan. Isang ikot. Okay? Isang ikot. Ganyan, O, ito yun, maglulupi ka. Kailangan, build-upan mo kaagad to rito. Ayan. Yan, 3. Lupi, Ganun lang kasimple. Ngayon, ikutan yung isa. So, lalabas po yan, 3 na. Kasi, 2 ikot, naglupi yung isa. So, lalabas po yan, 3 na. Ngayon, madali mag-build up. So, ngayon, pag ikot ng isa sa baba, maglalagay din po kayo uli ng lupi. O, isa po yung style na pwede po ninyong gayahin. Ayan. So, pagka nalupian na po, yan na po, ikot. Tapos, babalik lang po kayo sa taas. Yan. Okay? Tapos, kakabit nyo po to. Ito naman ay mga yung may mga adhesive, yung dumidikit. Ayan. Okay. Ngayon, hindi na kayo mahirapan na yung ganito po ay pupulupot po yung ganito sa mga bago, no? Hindi na po kayo mahirapan na pinupulupot-pulupot po yan. Hindi na po kayo magagano kasi karamihan kasi parang ito, sa kanila, parang dilema sa kanila to. Mahirap yakat. Ito po, hindi po. Pagka naputlagay na po yan, di ba may pandikit po yan. Ngayon, itong butas malaki. So, adjustment. Kitang-kita ba? Kita. Kita. Ayan po, Ayan. Ngayon, pwede nyo nang magagawa kung anong gusto nyo gawin na kailangan mapantay nyo kaagad. Okay? Tapos, idikit na po. Ganun na. Ayan. Wala na po yan. Didikit na po yan. Ayan. Okay? Ngayon, bago nyo talian, para makasiguro po kayo, inyo pong checkin. Wala naman problema po. Check nyo po, no? Okay? Kakabit nyo po ito. Gumuna. Ayan. Ngayon, kung nakita mong tumagilid, ayan, kagaya ng tumagilid. Tingnan mo, tumagilid, di ba? Ayan, tingnan mo, tumagilid, no? O tumagilid. Ibig sabihin yan, ay hindi yan siya pantay. Okay? Ngayon, ang gagawin po nyo, adjust po nyo taas. Ayan. Taas po ng konti. Ayan. So, pag tinaas po konti, tingnan nyo uli, check nyo. Ayan. So, pag chinek nyo, ayan, ready na. So, pag chinek natin, ikutin natin uli, ayan na. Ayan, di ba? O, straight na. Straight na siya, okay? Straight na po itong likod. Yung likod na to, straight. Tama? Okay, kita nyo. Yan, pwede na pong talian yan. Pero, saka nyo, tatakpan nyo muna. O, huwag nyo kalimutan pagtakip. O, isa, takip. Diba? Lipat sa baba.
Isa uli. Yan, di ba? Lipat uli sa taas. Yan. Tapos, sa baba. Oh. So, bahala kayo kung saan nyo tapusin yan dyan. Okay? Hindi yan siya gagalaw. Walang galawan, Luz. Wala talaga siya. Hindi yan siya gagalaw. Okay? Yan. So, kakabit nyo to. Ayan, ganyan kagad ang itsura niyan. Ayan. So, hindi pa tayo magtatali kasi madali naman pag-aralan yon. Titangnan nyo. Oh, di ba? Kita? Ngayon, ito po, silipin nyo po to ha. Tingnan nyo. Okay, silipin nyo kung ito ba ay hulog dito. Kapag siya ay hulog na dyan, ayos na po yan. Talian nyo na po. Kitang-kita naman. Oh, kitang-kita, no? So, itakito, tama rito. Ayan, tama rito. So, pag tumama na po yan dyan, talian na po ninyo. Okay? So, maliwanag po, ano? Okay, salamat. Oo, dito tayo sa kay Mr. Bungis Ridsi. Idol, sa'yo to. Okay, dito tayo kay Bungis Ridsi. Ayan. Ayan, okay? So, ang kay Bungis Ridsi, kakabit natin siya, normal. Normal, no? That's one. Ito yung pangalawa. So, shout out sa mga viewers natin. Ilan sila? 34. Okay, shout out to 34 live viewers. Okay. Ngayon, ito po, I term it as universal boots, no? Mr. Bungis Ritchie, nandiyan ka pa? Okay, sir. Ngayon, ito po 'yon, ano, itong tawag dito, itong MRM, leather boots, no? MRM. Okay. Sige, dito linawin natin para makita. Tingnan niyo muna. MRM leather boots. MRM LB, no? Hindi po nyo ako ang i-PM, ha, para kung sakaling o-order po kayo. Ito po ang i-PM ninyo. Si Mr. Bungis Ridsi. Okay? Bungis Ridsi po, ha? PM Bungis Ridsi. Wag po ako kasi hindi ko po kayo masasagot. Ang supplier po niyan, si Mr. Bungis Ridsi or MRM Leather Boots pag tinanong po niyo. I-PM nyo lang po. O kaya, minsan kasi nagsisilip din ng comment yan, nababasa po niyo yan. Oh. Ngayon, itong MRM leather boots na to, hindi po to yung mga pandikit na ginagamit natin na biglang mawawala na. Ito, wala pong pagkawala ito, wala. Kumbaga ano, hindi siya next month, magre-replace ka naman. Wala pong ganon. Wala pong ganon. Okay? Okay, ikakabit ko muna ng normal. Okay, ganito, no? Yan. Ang haba po ng ating sapin nasa mga 50 centimeters, kalahati po ng 1 metro. Okay, sige. Lagay po tayo, yan. Okay? Yan. Oh. Okay? Lagay din po kagad ng lupi. Yan, isang lupi, tapos sabay ikot. Yan. Okay? Pag inikot na po niyo yan, lipat sa baba. Okay? Tapos, maglalagay po kayo ng lupi din. Lupi. Okay? Yan. So, pag naglupi na, ikot. Okay? Tapos, tapon sa ibabaw. Okay. Ito na po yung MRM leather boots, ha? Ayun, napakatigas. Napakatigas. O, pero hindi po to makapal. Hindi po siya makapal. Ano lang po, ang kapal niya, isang lupi lang po. Isang lupi lang. Tinupi mo lang. Okay. Kakabit po natin ganyan. Okay. Yan. Okay. So, talagang, kumbaga sa ano, swak na swak din pag kinabit natin. Tapos, yung kanyang padding, sakto rin po sa binti. No? Sakto sa binti. Okay. Tapos, sabay ganun po, no? Yan. Paglagay po dyan, iikot nyo para magkaroon siya ng konting locking system. Huwag nyong tigasan para hindi mahirap Siyempre, mayroong paunan yan. Sasakay yung paunan dyan. Tapos, ikot. Okay? Yan. O, pwedeng 2 ikot. Yan, ganyan. Tapos, lalagay na po niyo itong paunan. Okay? So, paunan po, ito lang po, no? Yan. Yan. Pagka medyo mahina pa, 2 daliri ang gamitin. Yan. Shout out to you, Mr. Bungis Ridsi. Okay. Yan. Okay. Oh, thank you for watching, madam. Okay, yan, ganyan, ano? Okay, so ngayon, kakabitan na rin po natin uli. Okay, mga idol. Ayan. Yan, okay. So ngayon, siyempre ito yatap, medyo may konting problema pagdating sa singsing.
sa distance ng B-type natin. Ayan din po ang itsura. Yan naman ay. Oh, ayan. Perfect? Perfect. Perfect siya, no? Yan lang po, ganun lang kasimple po pagkabit ng MRM boots. Okay? So, i-share po nito sa inyo para kung sakaling testing po kayo, order muna kayo kay Mr. Bungis Ridzi. Okay? Yan muna kayo, order kayo dyan. So, madali lang po talaga yan ikabit, maiksi pa ang sapin, at saka wala pong ikot. Alam nyo kung bakit hindi iikot. Papakita ko sa inyo. Yan. Okay. Ano to, hindi iikot, no? Hindi iikot po yan kasi hindi po maluwag ang butas. O halos sakto lang po sa tahid. O wala po. O mapatanggal na muna yung tahid bago ko yan gagalaw. Ay, siyempre. O gagalaw, okay. Ito naman po, harap po sa aking camera at pag ano. Ito naman po, no? Papakita ko naman po sa inyo yung twisted left. Twisted left. Yung bang ang tari po ganito. Yan. Ganyan. Oo. Ngayon, sa atin kasi, pagka alauna, site alauna, yung sinasabi natin eskwalado, wag nating lakihan. Ay, hindi. Kunti lang ang kuhan ang twist. Okay? So, ganito, no? O, ito, tingnan nyo mabuti. Mabuti. Okay. Pag kinabit po natin ang twisted left, ganito lang din po yan. Okay. Lalagay kasi babaw. Okay. Tapos, iikot ho kayo dyan. Okay. Huwag niyong galawin ang ibabaw. Dalawang ikot lang po. Okay? Ngayon, lilipat sa baba. Okay? Pag ikot po niyan, maglulupi na po kayo dito. Yan. Lupi. Tapos, ikot. Okay? Yan. Ganyan, di ba? Tama? Okay? And then, balik sa taas. Yan. Okay. So, ngayon, ito na po yung pauna, yung ano natin, leather boot natin na MRM. Okay? Yan po, ganyan pong itsura niyan, ano? So, masyadong firm ang pagkakabit, sakto lang, talagang yakap na yakap, oo, sa binti, tapos lalagay po dyan na nakaganyan. Okay? Yan, ikot, ikot, ikot. Okay? So, ang pauna naman ang gagamitin dito, lumiit ng konti. Okay, ito ang comparison. Ito yung kinabit natin kanina. Ito na yung ating paunan sa twisted left, no? Twisted left. Yung galaw ng kaliwa. Maliit siya, nasa 5 to 8 mm lang to. 5 mm, ganun. Okay, so kakabit natin dahil kaya ko sinabing 5 to 8 kasi 'di ba ipupulupot dito, siyempre lumalaki pa ng konti 'yan. Okay? Tapos yan. Oh, yan ang itsura. Yan. Ganyan ang itsura. Ito naman ang pagkakabit. Yan. Yan. Okay, yung twisted left. 1 o'clock setting, no? Ayan. Okay, tingnan mo to, tol, kung nakalabas konti. Ayan. Nakalabas, no? Iyon po ang sinasabi no namin ng tropa namin na magiging member ka ron ng one shot pagka yan ang tinira mo, yun ang tinabit mo. Okay, ngayon itong leader boss kasi nito, okay na, tatanggalin natin. Okay naman siya, no? Kaya lang, patay mesa pa rin to. Kailangan kasi hindi talaga siyang parang naganon nga, nagaganon naman, naganon nga siya, nakaganon naman. So, pantay pa rin. Ngayon ito, nilalagyan natin yung maliit ito kasi meron kasi siya, inner movement papunta sa paa. So, kailangan medyo maliit-liit lang para hindi siya kakalang. Okay, ito po siya. Ito po, pagka nag-twist po kasi tayo dito, medyo lalabas, di ba? Ito po, hindi siya malalaglag. Ayan, makapal na kasi ito eh. Mayroon na siyang kapal na nilalagay dito, built-in mismo doon sa pagkagawa. Okay? Kasi pag naglalagay, pag nagkakabito kayo at hindi nyo, ito yung sinasabi kong lupi, ano? Lalagyan mo dyan ng isa, dalawa, minsan isa lang. Okay, yan. Lalagyan mo yan siya dyan eh. Kita ba? Makikita ba ito nila? Yan, lagyan mo ng lupi dyan. Yan. Lalagyan mo rito. Yan. So, pag may lupi na, nakataas na nga siya. So, sa mga tuwid, ay pwede na siyang iganong konti. Hindi na siya malalaglag. Yan, na ganyan. Hindi na siya malalaglag kasi mayroon ng kumakinakapitan. Pero, sa ganun pa man, ay kung hindi kayo, kumbaga sa ano, hindi kayo medyo komportable sa mayroon pang tinutupi, ay ito na pong MRM gamitin ninyo. Ayan o. Sigurado yan. Oh, diyan o. Yan o, ang kapal. Kasi may ano na yan eh.
may doble sa kabila. Okay, so yun ang kapal. Ngayon, ganito, no? Okay naman tayo, napaliwanag na natin sa kanila lahat, ano? O ito naman mga idol, yung normal na karamihan na ginagamit po natin. Ito, kakabit natin. Tandaan nyo, yung kaninang kasa ng sapin, at saka ng lollipop, kahit nasa piki mo gagamitin, po pwede yun. Yung ganun sistema. Basta huwag nyo intindihin yung piki. Kasi hindi yan papalo yung tuhod. Bakit kayo magtuhod-tuhod? Tapos mayroong iba, sinasahit sa tuhod. Wala pong kinalaman tuhod. Hindi aabot ang paluan doon. Ang paluan dito lang po sa baba. Yan lang po. Yun lang po talaga yung pinapalo dyan. Okay? Ito. Kabit natin to ha. Okay, so total live naman tayo, nagpintuhan tayo. Maganda na to, binago ko na yung tungtungan, yung aking tungtungan dito, no. Ito yung aking pinagpalitan na na black, no, black. Black po ito ng lumang Mio, ng aking paboritong motor, no. Na siya, pinalitan na siya ng big black, no. Yung sa mga nakaintindi, na siya, nasa 59 stock na siya ngayon. Yung talagang medyo malaki na ang kanyang block. Okay, anyway, ito po naman, yung 1 meter, yung usual ha, sige. Okay, shout out sa mga live viewers natin, ano po, okay. Teka, nasaan yung ating, nasaan yung ating, yung ating tawag dito? Yun ang problema. Nasaan na ba yung ating leather boot na normal? Dito yan kanina, nawala bigla, natakot. Ito, okay. Game. Ito na, game na tayo. Okay. Ito po, ang ilalagay po natin dito ay tatlo lang. Tatlo lang. Okay? Kasi ma-adjust pa naman mamaya yan. Isa. Umakyat, isa, di ba? Tapos, dalawa. Okay? Tapos, tatlo. Maganda to, marami nagkukulay ng paa eh. Mas malakas yata pumalo pag may kulay. Hindi, maraming ganyan na kulay. Okay. Hindi, bakit tanda lang? Isa sa ilalim, bumaba na tayo ha. Bumaba na, no? Dalawa. Okay. Tapos, okay. Tatlo. Ngayon, usual kasi yan nakalagay, tatlo, dalawa. O 5, 2, pinagdi-distribute sa ibabaw. Pero mga ganun. Pero ito tandaan mo, tatlo. Pero lalagyan ko ng isa sa taas. Parang mag-serve po yon ng balancer. Kasi minsan, medyo maipababa niya ng konti yung tawag dito, yung dulo ng tare. O kaya naman, pag medyo malubak to, nabibuild up niya ng gusto. Okay? So ito ngayon yung sinasabi nating pinakamaraming gamit ng ating mga idol. Ayan, Ayan, yung normal, kabit. Okay. Tingnan nyo ito mabuti. Ngayon, pag kinabit po niyo yan, di ba ito kahoy? Matigas. Kailangan dito sa kanal na to, dito mo rin lalagayan. Kasi nga yan, pag natalian po yan, di ba, kuhan siya, yung, ang ikot na, sabihin na natin na, di ba, clockwise. Habang iniikot yan, lalong titigas kasi mag-lock po dito yan. Okay? So, ulitin ko, huwag masyadong mataas dito kasi sisikip. Maliliit. Huwag masyado ring mababa. Malalaglag. Hindi na siya kailangan. Okay, kakabit ko. Ayan. Okay? Yan. Ito, tandaan nyo to. Ito. Yan, di ba? Okay? So, ngayon, pag nakabit na po yan, takpan. Takpan nyo muna ng dalawa. Nakaisa muna to. Tapos, dalawa. Okay, so dalawa na yan. Pag dalawa niyan, lipat sa baba. Okay, huwag masyadong masikip kasi maglalagay ng paunan. Okay? Yan. Yan. Isa. Tapos, dalawa. Nakadalawa na. Maliit yung paa ng manok. Ibalik mo sa taas. Okay, balik mo. Yan.
So nag-lock siya lalo, nag-criss-cross siya, Oh. umikis. Tapos, isang ikot na lang yan. Yan. Okay, so may estimate niyo naman to, di ba? May estimate niyo naman yan. Ngayon, kung nahabaan pa kayo, ikot pa ng isa, nasa inyo lang yan, diskarte na yan. Okay. Ngayon, as much as possible, guys, ang sapin nyo, yung bang half size sa mga Bisaya, yung medyo malinis ba, Oh. hindi yung magulo tingnan, okay? So, kailangan malinis, mamasa-masahin para walang air bubbles, walang hangin sa loob. Okay? Ngayon, ang paunan, nagagamitin po natin, na ito lang, mamimili lang naman kayo, trial and error to siya. No? Ito, kagaya nito, gagamitan natin siya ng medium-medium lang. Okay? So, kakabit natin dito, ano ha? Yan. Yan, okay. So, ito na. Yan, tingnan nyo. Okay? Ngayon, pag bumaba yan, ang system nito, guys, ito ay balance. Ito ay pantay. Pantay po yan. Pantay po yan. Tapos pantay rin po dito. Pantay po yan, pantay. Pantay nyo. Pero hindi yan yung pantay mesa. No? Pinantay lang natin in our, sa visual lang po, sa tingin lang po natin. Pero, ang basihan po talaga niyan, ito. Ikakabit nyo muna to. Okay? Ngayon, ito, no? So, pag kinabit po natin to, titingnan po ninyo kung ito ba nakasakay sa gitna niyan. Sa gitna. Okay? Ito ito, kailangan gitna, hating-hati. Tapos sa likod, kung tuwid ba yung likod, ayan, tingnan mo muna bago mo talian. Nahuli si Justin Malabanan. Justin Malabanan, shout out, ang pinaka-kumlode natin dito sa ating shout out nasa Amadeo po yan. Yan po ang pinakamagaling sa Amadeo at nagiging idol na namin ngayon. Pero siya ay kumlode namin dito, no? Sa tropa namin, hindi dito sa lugar na kinatatayuan namin ngayon. Yan ang ating kumlode sa tropa. Hayaan mo, si Jill Justin Malabanan, kaninang umaga, madaling araw, parang naibigan niya uling kumuha ng isang bakal natin galing po sa John Dupre Carbide Show, doon po sa Seattle sa US po. So, hindi kami, pag nagsabi kang US, may address, meron po siyang site, hindi po kagaya magsabi, ito Germany. Saan Germany? Oh, di ba? Anong klaseng bakal yan? O sabihin natin na ang ginamit Solingen. Solingen is not a bakal. It is a city in Germany. Bakal lang kasi hindi nyo alam yon. Hindi po yung bakal. Ang mga bakal po, Demo 5, di ba? Yung mga gano'n, di ba? Tungsten, yun ang mga bakal. Ayun. Okay, so naputol ng konti. Mr. Justin Malabanan, sabi nila pag may kulay, mas malakas pumalo. Hindi, joke lang, no? Okay, so ikabit na natin. Ayun, subok na natin, Ngayon, tatalian po natin to kasi parang ito yung pinali natin bago tayo kumain. Okay, kuha tayo ng tali. Johnny Malingin, pa-shoutout. Johnny Malingin. Yan ang mga sinauna natin dito ng mga tropa na nandito sa atin hanggang ngayon. Nandyan pa sila, no? Ayan. Okay, Mr. Johnny. Silip-silip lang, Boss Johnny Malingin. Okay, pagtanggal ng tali, guys, ito ang tali. Ang kaliwa po ang gagalaw. Yan, sa ating mga baguhan. Huwag nyo pong hilain to, baka malaglag sa sahig. Mahirapan ho kayo mamulot pag nagkalat yan. Okay, ito po, no? Yan. Mandar na dito. Wala-wala ang live natin. Talagang gano'n, no? Kasi ganyan pag live. Mahina daw ko. Internet. Ayan, okay? Okay, so ngayon, pagtali naman po dito, mga idol, ito tingnan nyo, para sa mga bago-bago natin, yan. Ikot nyo lang na natural yan. Ang purpose niyan, hindi lang bastang dahil iniikot yan. Ano po? Yan po ay magsisilbi lang po na parang ngipin na para kumapit ng gusto itong bakal doon sa sapin. Okay? Tapos ngayon, ilalagay po niya, lagyan ng stopper naman ang tawag dyan para pag umikot kayo dyan, hindi malalaglag. Tapos pabaliktad na po, pabaliktad na. Yan. TG Atienza. Si TJ Atienza, Si yan, trupa ko yan, kasamahan ko yan. Yung mga maaaring magkaka-interest na magiging kaibigan ko, madali lang po ko hanapin. Nandun lang kami ni TJ sa City Hall po ng Bacoor. Ayan po, sa edad kong ito, ako po yung nagtatrabaho pa, hindi pa ako palamunin. Okay? So, anyway, ganito, no? Ito na ngayon. Drawing natin ang pagtali.
Okay. Ako mga idol, I mean, one straight liner lang po. Napakabait ko po. Marami pong nagpapaturo sa akin kahit wala po, tinuturuan ko po. Because that is my legacy. Marami pong kabastusan na sinasabi po dito sa akin. Kung ano-ano po. Talagang tiniis ko lang. Hindi po ako nag-ano kasi alam ko yan, yung buzzer na yan, yun yung ikinatutuwa ng lahat ng mga nagbablog. Kasi pag wala kang buzzer, ibig sabihin, yung nanonood lang sa'yo, mga kaibigan mo lang. Parang friendster lang, yung parang nandun lang kayo sa side ninyo. Ngayon, hindi ka ini-elevate ng Facebook para makita ng lahat ng tao. Kaya pag marami ng buzzer, pero tulad ko na nakikita ko naman na meron talagang bastos na tinuturuan pa tayo na alam ko naman na siya ay nagtuturo din at mananari din. Yan talaga pinapatulan ko yan, so to speak, no? Kaya ako talaga, minsan din ako nakakatiis. Inaano ko na rin talaga. Yan, kagaya nung aking nabanggit. Pero talagang sabi ko lang, talagang bakit, ano bang kasalanan namin? Ito'y nagtuturo lang tayo sa mga bago. Ano bang kasalanan ko? Sige nga, meron ba ako nasabing pambabastos dito simulat sa poll? Hindi kasi ako'y tatay nyo na lang, kayo'y mga anak. Sikat nga kayo sa sabungan, balik-balik kayo sa sabungan, hindi ka naman pinupustahan. Di ba? Dala-dala mo yung box mo. Ang box mo ay parang lagayan ng gitara, dalawa lang naman natarian mo. O di ba? Yung gitara haba-haba. O ano, saan kayo pupunta? Maglaban. Ilan ba doon? 2 hits. Ilang manok? Dalawa lang tatarian mo, dala-dala mo yung box mo para lang to make an impressions doon sa tinatarian. Yung minsan nga, pag natalo yung tinarian mo, sabihin doon muna akong papatari, pabuhay na. Ayan pa, isa pa yan. Kaya, I mean, learn to be humble, Ibig sabihin, wag mo talaga kasi hindi kayo magaling sa kapwa mananari kasi walang ganong usapan dito. Kahit sabihin natin, ikaw ang tumari sa halagang 25 million ng parada, ano bang ginawa mo? Di ba naglagay ka lang din na, yung bang ginawa mo, hindi kayang gawin ni Mr. Jill Justin Malabanan? Sige nga, nandiyan pa ba si Jill Justin Malabanan? Patay kayo dyan. Papawisan kayo lalo pag hindi naka-aircon ng sabungan. Oh, hindi ako hamunin mo ako. Dadaling ko si Justin sa'yo, yari ka na. Okay? Diba? Yung sinasabi ko na, hindi kasi pinagyayabang yan. Hanggat maaari tahimik na. Ang dami ako talaga, maawa na nga. Ako naman, kaya hindi ako pumapatol kasi kagaya dito, may messenger kanina. Kagabi tol, binasa ko naman sa'yo na huwag, hayaan mo na lang ang mga baser. Basta ako, idol, 31 years na ako nagtatari. Sa iyo ko lang natutunan lahat ng technicality. At ngayon ako'y presidente sa lugar namin, sa gaper ng sabungan nila. Nandito. Pero ito, mas matindi itong sinulat. Ibig sabihin, kaedad-edad ko na 31 years na nagtatari. Nandito sa messenger, nandiyan yung tao. Kaya lang, it's a parang personal message. So ayaw ko naman na ibulgar siya. No? Basta nandito sa akin. Kaya siyempre nakakaantig ng damdamin, di ba? Ang asawa ko ayaw talaga na sumagot ako sa mga nagbabas. Ang mga anak ko ayaw ng ganun kasi nga, sinitan tayo ng kung ano, putol-putol. Okay, guys, uulitin ko itong pagkabit kasi sa video to, hindi maganda tingnan, putol-putol. Uulitin ko po. Total, nag-aral naman tayo, di ganun na lang. Ganun na gawin natin. Aral na lang tayo. Okay? Ito na. Kasi pagkatapos nito, okay na tayo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Okay. Sinadya ko po to guys kasi yung talagang gusto ko talaga na maghalap naman ako ng parang ito parang tunay in a way, no? Hindi, pero siya laruan lang din, no? It's a fake. It's fake. Okay. Ulit. Okay, ulit. Tatlo sa ibabaw. Sabi nila, yan. Yan. Okay. So, sabi nila, pag pilantik daw ang mga daliri mo, mas marami nanonood doon sa sabungan. Ang problema, hindi mo pwedeng gawin yan sa tunay na labanan. Baka mamaya isang palo ka lang. Okay, sa akin, dito sa pagsapin, total, hindi naman totoong labanan, ay pag doon, hiyang-hiya talaga ako. Okay, ito na, no? Ang sapin nyo, kailangan malinis. Okay? Ito, nagaya ko to sa San Juan. Magaling siya ng sapin. Okay? Yan, okay. Isa. Okay? Tapos, Saan? Dito? Okay. Ulitin. Naputol. Okay, may interruption. Sige. Silent na tayo. Sige, okay. Para pag-edit kompleto. Yan. Malinis. No? Yan. Ulitin ko lang kasi siyempre, yung iba. Isa. Tapos, dalawa. Pababa. Pag-akyat na, dalawa, di ba? Tapos, pagbaba at umakyat, ito na ay 3.
Ayan. Okay, ganyan. Tapos, pag nakalapat na ganyan, kailangan ang kamay natin magaan, himas, himas, himas. Okay, tapos pipilantik ng konti. Ayan po. Ayan. Lalo na pag may nakatutok na kamera, di lalo mong pilantikan. Oh, okay. Tapos, natalo. Isang palo lang. Eh, hindi pala madadala doon. Okay, isa. Yung may Louie Moreno ka na baguhan na po ako, idol. Isa. Dalawa. Oh, manood po. Manood. Kailangan niya raw yung magandang klase ng tari. Okay. Madali yan. Pag-usapan natin yan. Oh. Pero hindi ako manggagawa ng tari. Oo. Okay. So, ayan na, no? Tatlo. Tatlong ikot sa baba. Pero babawian mo ng isa sa ibabaw. Okay? Balancer yan siya kasi baka mamaya gusto mong pababain ng konti o kaya baka mamaya lubak-lubak to. Ayan. So, ganyan kalinis ha. Huwag mo na lang pilantikin ang kamay mo. Okay. Ito na yung ating paunan. Paunan. Leather boot. Sige. Tagay leather boot, ano? Ayan. Tapos, sabi natin, ito daw, kailangan tumama po dito sa gitna. Okay? Matigas yan dyan Matigas yan. Okay. Mas magrabe pa yung ating nung araw. Mas matindi pa yung aming homemade na kuan. Oo. Homemade, no? Ito yung mga homemade namin, no? Ayan, no? Ayan. Para makita nyo lang. Mga tama na yan. May mga tama. Mga tama yan. Yan ang mga homemade namin na kung saan-saan ay ginagamit namin. Ayan, may tama. No, mas manipis, lalo. Mas manipis na medyo makunat siya ng ibig sabihin. Hindi siya yung parang sublan luyat. Yan. Matagal yan. Gawa lang namin yan. Kasi wala pa namang nabibili noon. Okay? Wala pa. Okay? So, ngayon, ayan na. Tuloy na natin. Okay. Ayan. Tapos himas. Tapos tatakpan. Takpan nyo muna ng dalawa. Huwag masyado masikip dito dahil lalagyan ng ganyan. Siyempre, pag nahigit mo ng gusto yan, tapos nilagyan nito, maiipit na yung paa, mamumula na yan. O kaya mangingitim. Isa. Dalawa. Okay? Pag dalawa na, lipat sa baba. Ayan. Okay? Tapos ikot. Isa. Tapos, dalawa. Okay. Dalawa, pero situate na nakasakay siya. Ayan parang nilagay sa ibabaw yon. Sakay. Tapos, medyo himas-himas ng konti, balik sa ibabaw kasi mahaba pa. Okay? Pag nakabalik na sa ibabaw, tapos himas ng konti, balik sa baba. Okay? Ayan. Okay. So, ayan na. Ayan na. Maliwanag na guys, no? Lalagyan ko na ngayon ng paunan. Okay, paunan. Pag mahina pa ang mga daliri natin, ganito muna kayo. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Okay, so, si Jill Justin Malabanan ay napakagaling sa twisted left. Naku, napakagaling. Alam mo, parang nag-ano pa kami nito, kasi nung lumawak na talaga ang bilir nito, para pa kaming kulang ba yung quote-unquote, parang akala mo yung nag-aaway yung magtatay. Ilipat mo sa kaliwa, iikot mo pa yan. Pero matalino, maya-maya. Siya rin yung nagsabi, ano baka 5mm na kuya? Nagre-research din, kabisado. Yun na ngayon ang dinadala niya ngayon. Yun yung sinasabing papawisan ka. Pag walang aircon. Okay. Sige, ayan. Master niya na yan, minahal niya. Ito naman yung atin sa pangkalahatan. Siyempre tayo ay nasa tutorial. Yung yung ituturo natin dito, yung mismong nasa marami ba? Yung maraming gumagamit. Okay. Yung mga ganito, simple lang po. Ang importante lang, nabitbit din naman ninyo na hindi po siya talagang nakalatag sa sahig. Ngayon po, pagka nailagay naman yan, at check nyo, ayan, tingnan mo, nakakuha na to siya, yung nakagitna. Ayan. Titingnan nyo rin yung likod kung nakatayo ba yung tari, hindi yung nakatabingi. Ayan, sige, tingnan mo. Kung nakatayo ba. Tayo? Hindi, ayos lang. Hindi, sabihin mo sa akin kung tama. Tama lang. Tama lang. Tapos, ito, pag tinuwid, sakto. Sakto. Parang nag-eskwala. Ito. Pag nag-eskwala to sila. Hindi naman wala yung Tapos yung V-type. V. Nandyan. Ngayon, aayusin mo ngayon ang gusto yan. Sisilipin ko kung tumatama ba. Okay? Sisilipin ko ito kung tumatama dito. Ayan na, kumpleto na to guys ha. Ayan, sisilipin ko yan. Kapag tumama po yan, pantay mesa. Yun yung pong sinasabi ko sa inyo kanina, na ito na po yung kanina, yung sinasabi natin na eskwalado.
according doon sa pagkagawa, ay sinusunod na po natin. Kung nakahiga pong ganyan, itatayo lang po natin. So, tumayo na nga. Ito na nga. Dapat naman eh. Ayan, tumayo na. Okay, tumayo na. So, tuwid. Okay, ganyan, ano? O sige, dito tayo sa ano. Ayan, oh. Talagang hindi. Sige, titingnan mo, ikutin ko yung likod kung nakikita mo. Ayan, yan. Di ba? Tuwid. Tayo. Tayo. Hindi yung nakatabingi na gano'n, ha? Hindi ganyan. Hindi rin nakaganyan. Kailangan talagang tayo. Matikit sa prop to eh. Oo, wala nang ano. Wag na kayo. Yung sa likod. Yan, Yan, oh. Ngayon, pag tinignan ko rito, hindi rin ba nakababa doon sa prop to? Naka-level ba? Eskwalado ba siya? Tama na yun. Okay. Ito ngayon ang tali, tol. Ito, tol. Ligyan mo, tingnan natin. Papakita natin. Tapos na tayo. Ito yung unang sequence. Ano? Yan tahid. Okay. Tatalian po ngayon to. Pagtali po dito, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung sequence number 1. Actually, sequence number 2 kasi mag-umpisa sa baba. 1. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ikot. Okay, sa sequence number 3. Yan. Tama? Yan. Okay, pag number 3 na, ay bakit ganitong ginawa ko? Okay. Pag number 3 na, ito ngayon. So, nakatali na yan, ano? Dito na yun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito, sequence number 3, 4. Tama? Ito yung garol. Okay, sequence number 5. Okay? Ito na ngayon ang garol. Kailangan na ngayon yung rimatsi na. Okay, nagalagay dito. Dito ka titigil. Ito ngayon, ibababa mo ngayon yan, iikot mo rito. Okay, ibabalik doon sa taas, iikot dito. Okay, pag ikot mo dyan, ilalagay mo sa loob, sa ilalim. Okay, sa ilalim, broken line. Ibig sabihin, wala sa ibabaw yan, sa ilalim. Pagdating sa taas, ikot uli, balik ka dito. Okay, yan, balik ka dito. Ayan. Diagram po ito kasi ako'y mahilig manood ng PBA. Idol ko si Tim Con, ano, ganito yun, no? Okay, ganyan. So, okay, kasi pag ikwento ko lang, walang diagram, so masyadong kumbaga complex, hindi masyadong ma-visualize ng tao. Okay, so okay. Ngayon pag nagawa niyo na 'yan, ang sunod yung gagawin, itong ganun sa huli, tatakpan-takpan niyo na lang 'yan. Okay, ganito. Sige. Sundan natin. Una, sabi dito, ikutan daw muna ng minimum 5. Okay, sa baba to, no? Baba. Ayan, dahan-dahan. 3 4 5. Sumubra. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Pantay dito sa akin yan. Minsan ang camera hindi maganda ang posisyon. Ano? Tapos dito. Di ba dito sa gilid? Ito yun, ito. Yan. 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, yung kabilang karol. Tapos, nabuhol na yung tali. Okay. Dito, ayay, nako. Napakapakan ko na. Yan. Okay. Tapos, babawian, itong kabila. Isa. Hindi na magkaibaguhan na dito. Nakikita nyo to eh. Yan. Tapos, ipin, lagay doon sa butas. Ito to, lagay dyan. Ngayon, yung iba kasi, mga magagaling din natin at ginagalang natin sistema nila, okay yun, walang problema. Pero kung ako lang, ang ginagawa ko naman din, naman ganun ka-komplikado. Ang importante lang sa akin, hindi po to bababa. Kasi ang tari, bago gumalaw, bababa mo na. Hawakan ko siya ngayon. Ayan. Yan. Itong daliri na to, yan ang ilalagay nyo dyan. Hawak. Tapos ito namang isang palasinsingan, ito naman ang tatanggap. Tapos ipopormas. Yan. Tapos, pagka nakalagay dyan, ito. Ito maghatak para ipasok naman dito. Yan. Tapos, i-wrap around. Yan. Ito. Ilalim. Yan. Tapos, pasok uli. Yan. Okay? Ito. Itong daliri nyo, kung saan nyo ginagamit to. Okay, dito nyo gagamitin. Yan. Tapos, kasi pag hindi nyo tinali, dito minsan pupunta sa tahid. Sa tahid. So, kailan i-holder nyo muna dyan. Okay? Yan. 2. Tapos, akyat sa taas. Tapos, wrap around. Tapos, yan. Pin uli. Okay? Ito naman. Yan. 2. Yan.
Yan, yung mga idol natin na nagtatari, ganun din naman, kaya lang sa sobrang bilis, kung minsan, dito na lang nila sinasabit. Ako naman, diyan mismo sa unit ako, kasi mas komportable ako dyan sa ginagawa ko. Talagang walang ito ha, ulit. Tapos, lagay. Okay, tanggap ng daliring sa palasingsingan, tapos pin, wrap around. Yan. Okay, madali naman, di ba? Yan. Okay, tapos, yan. Yan. Okay, yan. So, patatabain nyo yan hanggang 8. Ngayon, pagka kumapit na po yan, hindi na siya bababa. Kasi, nakapin siya dyan, oh. Nakalak siya. Nakalak siya. Talagang nakasabit siya dyan sa hanger. Ito, hanger din. Yung hanger, bago mo ibaba yan, lahat ibaba mo. Di tastasin mo. Tastasin mo yan. Okay. Ulit, last. Yan. Yan. Okay. Yan. Tapos, akyat. Yan. Okay. Tapos, pin. Okay. Pag napin na po yan, yan na. Ubusin nyo na lang yan. Ngayon, mas maganda pag tinamaan nyo itong arko. Itong pabilog na to. Mas maganda yan pag tinamaan nyo. Yan. Yan. Medyo hindi tayo masyadong maganda site kasi ang pagtali kasi nakaupo tayo. Pero hindi importante na ipapaintindi ko sa inyo. Yan. Kapalan mo lang ilalim. Ngayon, pagkatapos niya kung ano man susubra, ubusin mo sa ibabaw lahat. Nakalak naman si Babo. Lock. Kaya lang talagang medyo sumasabit tayo kasi hindi naman to, kasi to, yatap. Yan. Malapit ko na maubos, malapit na tayo matapos. Okay? Share po ninyo pag gusto nyo mag-aral. Huwag na kayong masyadong matanong, basta binigay ko naman na lahat eh. Okay? Importante lang dyan, yung masinsin yung tali mo. Pasensin. Kasi nung linggo naglabang kayo, tanggal ang tari. Ay ba nagtamaan yung dalawang Tinamaan. dalawang tari. Napunggal pa. Okay? Ayan. Okay? So ngayon, may design din to na hindi tamaan. Dinidesign ko rin yan, hindi matamaan. Yung mga patago sa harap, Naman. iba yung nirap around ko, yung ganito sa ilalim. Hindi basta-basta tamaan yun, na nakalak pa rin dito. Kaya pag naputol dito sa ibabaw, hindi basta-basta yan. Ngayon, pag naputol yan, hindi rin bababa kasi nandito eh. Nakatago yung natin, nakahangir natin dyan eh. O yan, yung criss-cross natin. So pag nakabit na po yan, lagyan natin kung itsura pag may bay na. Okay. Takpan muna natin. Yan. Yan na. Okay. Ganyan lang. Paglagay ng vinyl, lalagay dyan. Tapos itatali. Ayan, dahil nakakapit sa tahid, pwede nang idiretso dito. Napunggal mo na? Hindi naman. Kala ko napunggal na. Talian ng ganon. Okay guys, pag naglakad ang inyong manok, ayan, naglakad, ganyan, no? Ito ang itsura ng manok pag naglakad ninyo sa Roida. Ito itsura. Dahil nga, na-site natin ang Pantay Mesa, ito po yung puwit na yan, central line or center line. Yan po ang hati. Ngayon, ang tari mo, ang nangyayari sa tari mo, ganito. Ito po yung paa, yan, paa. Ito po yung isang paa. Ang tari mo, na kinabit mo rito, ay nandito lang po sa central line, center line. Nandyan lang po, ito po tari, ito po dating kinabit, yan lang po darating. Okay. Sabit yan doon sa kanan. Hindi po. Mayroon kasing kabit na pasyadong balagbag na, nandito, lampas. Sabit yan. Ang masama, mayroong ganyan. Pero, as it is, as it rotates, kailangan paiksi ng paiksi. Kung gusto niyo ipasok, walang masama, basta iksian nyo na lang po. Pagka iksi ang tari. Iksi ang tari. Huwag masyadong mahaba pag lumampas. Pero ang normal talaga is 1 o'clock. Or pantay mesa. Pantay na pantay ang mesa.
Ngayon, pag napantay mesa po yun, wag ko kayo magduda, nandito po talagang bagsak niyan. Yan po ang lakad ng manok. Ngayon, hapsay, tingnan mo dito tol, hapsay, malinis, pumalo, lalo na may kulay, mas malakas. Oo, mas malakas pag mayroong kulay ang paa. Okay, hindi na makikilala ng ating busing. Hindi na. Busing mates. Okay. Ayan, ganyan po ang tari. Ganyan. Okay, kung maglalakad po yan, ayan po. Kita? Okay, yan, maglalakad. Yan, ganyan. Nagawa ko na lahat, ha? Yan. Baba. Yan, binaba na natin. Ayan, yan. Yan lang itsura, Pag sinipat mo yan, yan na siya. Dito saan ba yun? Ayan, yung height. Yung height, Yan. Dito yan, di ba? Ayan. Yan. Yan! Yun yung sinasabi ni attorney na sabi niya 1 inch lang from the ground. Kaya nga. Ang kanyang ganyan lang. So attorney, 1 inch lang po to. Attorney Art Di Castro, ha? Kita-kita. Yan, oo. Kasi kung dito ipatong, nasa 1 inch dito, literal. Pero ito kasi halos 1 inch lang din naman to. Ayan, lupa, ganyan. Okay? Iwasan nyo lang. Ayan, tingnan nyo mga idol. Hindi siya lumalapat sa lupa, hindi sumasayad. Kasi po, sinunod lang po natin yung standard lang po na pagkakabit. Okay, so pasado na po. Okay, maraming salamat. Oo. Malalaman mo naman niya kung hindi pa basa kasi sasagot naman siya attorney. Okay, so dito, focus muna natin. So, in the end, I would like to say sorry for being, yung parang pumapatol na rin ako sa mga sobrang manakit sa akin, ako naman po, guys, hindi naman talaga by nature kami ni Utolnik, hindi naman kami talaga kumbaga sa inuunawa kasi namin na kami may mga edad na, I am 65 years old now, at marami na rin akong dinadaanan. Kaya lang, pag sobra na po, lalo na kung may follower naman po kayo, at lalo naman hindi naman kayo talaga, ibig sabihin, inosente, alam nyo naman, wag nyo na lang akong pasunurin kasi hindi ko talaga susundin. Baka ikaw magtatari ka, hindi ka pa naparadahan sa hakpait, 220, hindi ka pa siguro naparadahan. Mahirap naman magyabang na yan. yung kwan kasi. Pero kasi, usapang yabangan yan. Ang sinasabi ko lang, kailangan talaga, humble naman tayo, huwag tayong mga apak ng kapwa. Kasi pag ginantihan tayo, hindi nga maganda. Ako ba'y nananakit ng sinong kausap dito? Di ba hindi naman? Ako ba'y mayabang magkikwento rito? Di ba hindi naman? Nagtuturo lang ako ng walang bayad. Okay? Lalo na ngayon, maliit na ang kitaan dito. Yun ang totoo. So, kasi, yung mag-comment dito, masama ang comment, malaya ka. Wala namang problema sa comment tol. Putragis, simba ko lang, Diyos ka lang, Diba? Yung iba nga, opisyal na ng ating gobyerno kung baga mumurahin na lang niya, diba? Oo. So, pasintabi lang, diba? Sabi nga natin, sa salitang Espanyol, diba? Tayo pa kaya ordinaryong tao, pero ang sinasabi ko lang, yung may bearing, yung bang tinuturuan ka tungkol sa patari, yung pagtatari, yung pagdidemonstrate dito, pero yung mambastos dito, ang dami rito. Mayroon pa sabi dito kanina, nabasa ko lang, sabi niya, ipakita mo muna mga panalo mo bago ko maniwala sa'yo. Ba't ka magsasayang ng oras sa akin? Tapos pakitaan kita ng laban, nasaan ka? Nasa Timbuktu. Diba? Yung ibig sabihin, hindi naman ang papel ko para maglaban andito na kami sa time na kami ay mag-iiwan ng legacy sa mga bata-bata sa atin na matuto ngayon. Ayoko nang magtanong kayo ng hanggat maaari, iano nyo na, ikuan nyo na. Salamat to sa time natin dalawa. Sino yan? Bungis. Bungis. Salamat, idol. Okay, so I would like to, tigil na ako rito kasi nag-umpisa kami 11. Sagutin mo muna yung mga may comment yan tanong. May tanong. Basta tanong yung makabuluhan, sige, tingnan natin. Si Pisan. Sige, yung tanong. Okay. Huwag yung parang nangungutya kayo rito kasi wala namang taong magkaka-interest sa inyo Unless na lang kung nagpapaano ka. Kumbaga sa content creator ka na mahina. Pag ako kasi tanongin niya ni mamaya, sabihin ko siya tanggalin mo na yung paa Okay, saan ba? Sino ba? Baguhan lang po kayo doon. Louie Moreno, idol, gusto ko sana makakuha ng maayos na tari. Sana matulungan niyo po ako. PM na lang po tayo. Tutulungan ko pa si TJ Aninsa. Magandang araw. Magandang araw sa iyo, TJ. Bungi, Susana. Saan ba yung kay Kay...
Ayaw tumakbo tong ano ko. Ayaw. Ano bang, sige, basahin mo nga tanong niya. Kasi ang tanong niya, kung yung paano manok na umiikot, kung makakapatay. Opo, ganito. Pag umiikot po ang paa, ang tawag doon sa Tagalog, kaltis. Kaltis niya. O kaya, sa tawag ng ng doktor ng manok, baldado. Baldado. Wala na po kasi, ito nga kasi lagi tatandaan. Mga reject yun eh. Ito nga kasi lagi tatandaan. Ito lagi po tatandaan na. Tatandaan po niyo yan. Itong salita na to, it applies to everyone. Or mahayop ka man, matao ka man, o taghayop-hayupan ka lang. Basta ito, importante po to. Control. Ibig sabihin, kung yung manok na umiikot ng tuhod, ano pa ba yun? May control o wala? Wala nang control yun. Di ba? Ay, si Rene nga pala, hindi yan nagtanong para siya ang matuto. Tinanong lang niya yan para sa mga baguhan. Kasi breeder nga yan. Yan, tumulong lang sa atin. So, Breeder capper yan. kagaya ni Atty. De Castro. Mantakin mo si Atty. De Castro, sumasang-ayon sa pantay mesa natin. Pero, imbis na magsayang siya ng oras, stressin niya ang sarili na kontrahin ako, inaano niya kung ano yung maganda at para makatulong doon sa mga baguhan. Okay? Mabuti pa ngayon, nakakaintindi, nagtanong pa. Ayan, si Idol Rene. Tapos, nakita yung level ng 1 inch. Ayun. Ano siya, okay siya doon, approve sa kanya, okay. Kasi si Atty. De Castro, shout out, no? And i-follow nyo siya kasi meron siyang meron siyang mga magagandang incoming tips, no? Kasi nagtitraining to ng tari. Talagang nagsiseminar sila. Ay bata pa, kumbaga sa amin, matanda sa akin to. Bata-bata pa ako nung 90s. Nanonood lang ako nito sa bandang Davao sila. Nanonood lang ako sa tumatawid sila sa Samal, no? Nanonood lang ako sa tukaan nung araw ni Imoy Gorgonya. Okay, so yan, ganun. Ayan, so sabi natin, paano pag yung parang umiikot yung tuhod? Pag umiikot na, baldado naman yun. Ibang usapan naman yun. Siyempre, pag baldado, wala nang control. Okay, imbis na papaluin yung ulo, doon sa point tumatama. Wala na. Okay, so, wala naman siguro tayong masyadong ibinigay ko na sa iyo. Ako'y napaos na rin. Okay, so that's it for today. February 21. Salamat po sa inyong lahat sa oras at panunood sa amin. Huwag po kayong magsawa at kami hindi rin po magsasawa. Your presence is our inspirations all the time po. Pag nandyan po kayong mga baguhan, nandito po kami. Ngayon, marami po dito sa totoo lang po, marami na po dito mga taong nagpapasalamat sa atin, marami nagpipi, marami nagtatanong, marami nagdadala. Kaya kayo nagpapadala, yung para pag may setting na kayo, mayroon na kayong parang ganito, padala nyo sa akin. Tapos titingnan po natin. Kung yun ay approve na at saka hindi approve na. Kung approve na, bitawan nyo na. Kumuha na kayo ng inyong mga nukis-nukis dyan. Okay po, so I would like to say that's all for today and well, God bless us all. Ingat po tayong lahat at pasensya na uli sa mga taong ginantihan ko na, kung baga sa pinatulan ko na, no? Si Boss Jake, kung sino nakakilala sa kanya, I would like to assure you na kung ano man yung dito sa lamesa, dito lang po natin iiwan para hindi po tayo problema sa isa't isa. Okay, so next time as a matter of advice, please next time wag niyong silipin po. Marami po tayo nagba-vlog po. Marami, halos pagbukas ko nandiyan lahat sa tari-tari, hoping that in the end kikita rin po tayo. Ito ay magiging isang uri ng kunting hanap buhay. Hindi po tayo nagaganito para sila ibibilib, hindi po. Because after all, our goal is to train and teach people who are really inspiring to do the gapping. So, yun lang po naman ang purpose natin. And as much possible, we have to support each other. Ganun lang, isang layunin lang po eh. Okay po? So, ganyan. Tigilan na po natin at it will just create an impressions that we are not properly educated. Pagka kayo ganun, hindi po talaga yan. Kaya kung minsan, hingi na ako ng sorry kasi sa tagal na akong pinapayuhan ng aking anak, aking asawa, aking mga kaibigan, aking mga followers na huwag patulan. Totoo naman di ako pumapatol. Sa dami nang inaabot ko dito, kaya magsabi nga sa akin kaibigan ko, ang dami mong baser. Ay, okay lang yan. Yan nga sila eh. Sabi ko nga sila, minsan makapagbura ka pa. Yung mga yan nga, walang nga pinapatawad. Kahit sino po, kahit mga opisyal pa ng gobyerno. Hindi naman sila kilala. So, ganyan lang po talaga. Sila baser lang talaga. Pero ako pag baser lang, alam ko namang hindi mananari. Dahil yung kanyang point, wala talaga. Ibig sabihin,
okay lang yon, walang problema yon. Matuwa pa ako kasi yan ay malawak na coverage yan. Pero yung mismong identify ka, nagtitraining ka, you're trying to gain a yung ubaagaw ka ng eksena para makakuha ka ng followers, hindi ka pwede dyan. Mas maganda pa, magtulungan tayo, ako na mismo mag-promote sa'yo. So, okay? Saka hindi rin maganda magdalaw daming accounts kasi maghiwa-hiwala yung naniniwala sa atin. Hindi naman yung ulam ng karinderya na sabi ko nga kanina, may adobo, may taugi, mayroong gulay, may pinakbit. Di ba? Di ba ho? Sige, so God bless us all and thank you very much. That's all for the day. Bye-bye.